Actually, dapat itutuloy ko yung series natin because we have a series of spiritual wellness. Kaya lang, for this season, na kailangan talaga maibahagi yung mensahe ng Panginoon na to sa umagang ito. It's about wake up. Dahil nga sa mga kaganapan na nagaganap sa atin. Sige, malakas na naman tayo para may ng boss. Praise. Amen. So, makinig tayo maigi sa mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. It's very important that all of us ay mag-participate dito. Meron isang lalaki na nag-drive siya, so inaantok na siya. Pero ayaw niyang aminin, inaantok siya. So sabi ko na nakasakay, gusto mo, tuwagin muna tayo kasi palagi ko baka makatulog ka na eh. Sabi niya, hindi ako inaantok. But all of a sudden, habang nag-drive sila nakatulog, nag-drive. And alam natin gano'n ka delikado. Pag nag-drive sa'yo nakatulog, kapamakan. Kaya nga, ngayong umagang ito, ang topic natin is about it's time to wake up from dangerous sleep. Nag-pray na ako kanina, so tuloy-tuloy na natin ito dahil piyaraan ko lang ito na mabilis. Pinakamahalaga kasi yung third part natin mamaya. Merong kaganapan ngayon sa BPI, di ba? Yung mga takot-takot na baka hindi ma-secure yung pera nila. And if you know, yung mga bagong ATMs ngayon, meron tinatawag na EMV. Yung meron na siyang gold na parang microchip something, chip doon. And ang sasabi nga ng BDO, kailangan ganun na yung mga cards ngayon para hindi madaling matamper o madaya kasi nga security yun. So, come to think of it, diba? Parang sa mga, I think European Master Card Visa, yata yung tawag doon. And kung iisipin natin, paano darating yung time na yung mga tao create sila for that microchip, di ba? Pero eventually nga, hindi lang nasa card yun. Di ba? Yung 666 na tinatawag, it will be implanted sa mga tao. Kasi ang dating nga ngayon, parang delikado na yung pera ko sa bangko, di ba? Hindi ko ma-withdraw, ganyan. But time will come, pag nilagay na sa tao yun, para lifetime security na. Pero yun nga, alam natin, lahat ng ito ay nagbabadya lang, di ba? Na malapit na dumating ang Panginoon. And sabi nga sa Romans 13:11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than we believe. Ito ang sinasabi dito, panahon na, gumising na ang church. Gumising na ang mga anak ng Diyos dahil ito na, palapit na ang pagdating ng Panginoon. And sinabi ko to last time sa year, konti lang kami, but dahil nasa demand, na kailangan marinig ito ng lahat, I wish mas marami tayo ngayon nito, but anyway, kahit may isa lang nito, magising ka ngayong gabi, ngayong umagang ito, sa pagkakatulog, then this message ay magkakaroon ng impact sa buhay mo. Sabi nga nito, hindi ka magiging prayer warrior. You will not become a prayer warrior if you are still bandaged of the bed. You will not be useful to the Almighty if the bed is still your cell. Kung kulungan mo yung kama mo, diba? Hindi ka magiging useful sa Panginoon. And you will not become anything powerful to the Almighty if you spend too long a time on your bed. So, ibibigay ko lang muna sa iyo physical sleep, pangalawa yung spiritual sleep. Yun yung pinakamatindi kasi na kailangan natin. So, kung nabalitaan niyo sa Resorts World, anong oras nangyari yun? Madaling araw, alas 12, di ba? Ibig sabihin, kaya nagaganap yung pinakamatinding mga krimen sa madaling araw. Yung matinding mga aksidente, yung mga sunog. Di ba, usually nag-take place lahat yan, pagpatak ng alas 12 hanggang bago sumikat ang umaga. Ito lang yung alam natin ngayon, I plead the blood of Jesus bawat isa, na yung mga kaganapan na to, kasi nga yung dark forces, mas matindi yung puwersa nila pagdating na ganong oras. Actually, yung ritual nila gagawin talaga sa gabi. And mas tumitindi yan pag alas 12 hanggang bago mag-umaga. Pero sa mga ganong oras, anong ginagawa ng mga Kristyano? Tulog na tulog. Naranasan nyo bang magigising kayo ng Panginoon na madaling araw out of nowhere? Pagkatap sa'yo, bilang ka nagising, yung gising na gising. Tapos, diba, nakita mo, yung lang pala. Or kahit anumang oras between that time, pinagpe-pray ka ng Panginoon. Because there's something going on dito sa mundo ito, at kailangan ng Panginoon ng mga prayer warriors. So last week, last week, may topic ako, how well do we pray? And as we all know,
Sige, bago tayo mag-start, ipag-pray mo natin na ito. Recite lang natin. 1, 2, 3, go. You powers of the night, my life is not your candidate in the name of Jesus. Alam niyo ba ng mga major spiritual battles, ayan, that many people won in their lives were won after midnight. Yung mga nag-review, yung mga mag-review for examination, madaling araw nag-review yan. Yung marami din, mga prayers na pinag-pray mo na madaling araw, ang nagkaroon ng katugunan. Kaya nga napakalaga mga kapatid, na tayo ay nagpe-pray bago sumikat ang araw. Diba? Bago ka matulog, mag-pray ka maigi, at pagkagising mo, mag-pray ka. Kasi hindi mo alam, sabi nga dito sa Matthew 13:25, but while men slept, his enemy came, and sowed tares among the wheat, and went his way. So, minsan, sa pagkakatulog mo, physically, hindi ka nag-pray bago ka matulog. So, yung kaaway, nagpa-plant ng seed sa'yo. And minsan nga, even sakit. Kaya nga, pag nanaginip kayo, halimbawa, tuwang-tuwa kayong kumakain, nananaginip kayo, pagkagising nyo, ipag-pray nyo, Lord, lahat ng hinahin ko sa paligid, sinusuka ko. Kasi may time na during sa habang natutulog ka, yung kinakain mo, sakit pala yun. May mga gano'n, anyway, iba pa mga explanation yun. Pero during our sleep, hindi natutulog yung spirit natin. Di ba? Tuloy-tuloy yan, gising yan. Ang natutulog lang yung physical body natin. So yung mga dreams, pwede na maging way para makipag-usap tayo sa Panginoon. Kagaya sa Bible, di ba? Yung mga nakita natin sa Joseph the Dreamer. Even while they're sleeping, nakita makipag-usap ang Panginoon sa kanila. Pero at sa other story, sabi dito, ano ba yung pagtulog? Yung sleep. Sleep is a period of rest during which the sleeper loses the awareness of his surrounding. Ang isang delikado sa pagtulog, wala kang kamalay-malay sa nangyayari. So, yung appreciation na tayo dito sa okay matulog, ibig sabihin yung spiritual slumber, kung delikado patulog, physically, dahil wala kang kamalay-malay sa pangyayari, gabi nagaganap sa mga Kristiyanong tutulog-tulog. Hindi nila alam, ito na pala yung nagaganap, wala pa sila kamalay-malay. Ano ba yung sleep? Sleep is a time of insecurities. Hindi mo kaya protektahan sa sarili mo pag tutulog ka. Kasi nga, di ba? Tulog ka eh, wala kang kamalay-malay. It's also a time of inactivity and a time of delusion or illusion, where you assume that all is right only when you wake up to see a great change. And so we need to be aware of the dangers of spiritual slumber. So, marami tayong mga kwentong na anak na nabalitaan, tulog yung pamilyang to, kaya nung dumating yung magnanakaw, sila nag-isa eh, diba? Mga ganun pangyayari. So, kaya mga kapatid, kung physical sleep ay delikado, how much more ang pagiging spiritual natutulog tayo. So, ngayon na yung time na kailangan ay gumising tayo kasi, ito yung matutunan natin ngayong umaga ito. Ayan. So, sige, bago tayo magpatuloy, pakipag-pray na muna natin ito. 1, 2, 3, go. Every sleep of the hours of the night goes in the name of Jesus. Ayan. So, sabi na sa 1 Thessalonians 5:17, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Sabi ng Panginoon din, watch and pray, that you will enter not into temptation. So, ito nga, meron tayong pag-aaralan na yung iba itong nakuha copy dito. Teka lang, yung USB ko, yung sermon ko lang ng yearning. Pero hindi yan. Meron akong bagong copy. Yan, kaya, pakishare na USB ko. Nasa bag pinaka. Sabi ko na binagawa na kasi yun hindi yun yung ano. Anyway, meron tayong tatlong pag-aaralan this morning. May tatlong klase, meron tatlo tayong points. Una, pag-aaralan natin yung iba't ibang klase ng spiritual slumber. Ano yung mga nakita natin sa Bible, ang klase ng pagtulog. Pangalawa, paano natin malalaman kung tayo pala ay tulog na. Kung nakatulog na tayo sa spiritual na buhay natin. At pangatlo, ano yung kailangan natin gawin para magising na. Kung nakatulog na pala tayo, ano yung mga dapat natin gawin para magpatuloy tayo sa pagtulisig. Ayan, so, sige, tutuloy mo lang muna yung natin. Anyway. First is, may different kinds of spiritual sleep. Una-una, yung sleep of Jonah. Ayan, sa Bible, in Jonah 1, 5, and 6, sinabi dito yung story na si Jonah, di ba? Sabi siya, then the mariners were afraid and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship. So, nakuha nila, kasi nga nagkaroon ng bagyo, pero habang may bagyo si Jonah natutulog na. At nung gumising na siya,
nagising siya, sabi gano'n, "Arise, call upon thy God, so it be not that God will think about us and that we will not perish." So yung pagkatulog ni Jonah sa Bible, ang tawag doon, sleep of illusion. Akala ni Jonah lahat okay pa, pero hindi niya alam dahil nga tumakas siya sa pagkakatawag ng Panginoon sa buhay niya, nagising na lang siya, meron na bagyo. And kailangan pang itapon siya sa dagat para tumigil yung bagyo at kainin siya ng balmena para magising siya sa katotohanan, di ba? So sa akin din, bilang mga Kristyano, kung meron ditong tutulog-tulog pa, o meron kang calling, tinatawagan ka ng Panginoon, gawin ito, pero takas ka ng takas sa pinapagawa sa ng Panginoon, then I pray that this morning the Lord will deliver you in Jesus' name. So pangalawang klase ng spiritual, yung may nakalagay na copy. Copy. It's time to wake up, copy. So yung the sleep of the apostle and the sleep of the disciples. Yung pangalawang klase ng spiritual sleep na nakita natin sa Bible, in Mark 14:37. Sabi dito, Jesus, "And he came and findeth them sleeping, and said unto Peter, Simon, sleepest thou, who does not watch 1 hour?" Di ba si Jesus, sa time ng Gethsemane, nais ni Jesus mag-pray yung mga disciples na kahit 1 oras, pero dahil sobrang pagod nila, sobrang weary nila, nakatulog sila. Kaya diba sabi kayo, the spirit is willing, but the flesh is weak. At dahil doon, hindi sila nakapag-pray kahit 1 lang oras, anong nangyari? Si Peter, dinay niya si Jesus. And actually nga, sabi ko ng trivia nga, yung pangalang Peter, ibig sabihin, diba, little rock. Pero yung ibig sabihin ng Simon, ibig sabihin nito ay weak or mahina. Kaya nga, ayan yung pag-aaral natin, sabi, ayan. Thank you. Ayan, so sleep of weariness. Ayan. So, ang nangyari, si Peter, tuwing nagkakamali siya, tawag sa kanya ni Jesus, Simon. Ayan, so makita niyo sa Bible, dahil nga ibig sabihin ng Simon, mahina, nadadala, parang gano'n. So, tayo, minsan pag sobrang pagod na natin, hindi natin kayang mag-pray, diba? Or pag napagod na tayo sa buhay natin bilang Kristyano, nakakatulog na tayo sa mga pangyayari at wala tayong malay. Kaya ang nangyayari, madali tayo nahuhulog sa temptation. Kaya I pray, diba? I pray that you will not wake up until it's too late. Ngayon na yung oras, mag-uwising tayo sa katotohanan at huwag mahuli ang pagkakataon bago ka pa gumising. Also, there's another sleep in the Bible. So, i-upload na lang yung kailangan ng copy kasi narating ko lang siya. May tinatawag na sleep, it's called the sleep of Samson. Ayan, so sa dati nakita natulog si Samson, di ba, sa lap ni Delilah. Imagine niyo, for 4 times, di ba, dinaya siya ni Delilah, pero nagpadala naman siya nagpadala. Hanggang sa dumating yung time, makatapos lang 3 beses, kinulit siya ng kinulit ni Delilah. Sabi nga to the point na, parang burn out na si Samson dahil ang kulit. Kaya sinabi niya yung sikreto ng lakas niya. Di ba, yan sa buhok. Pero actually, di ba, sa Spirit of God, dahil wala, baby pa lang, nasa tiyan pa lang ng Samson, na sinabukulan pa lang siya ng nanay niya, or bago pa lang siya tumatay, na-prophesy na magiging nasa right siya. So, ibig sabihin, set apart siya sa gawain ng Panginoon. Pero anong nangyari? Dahil nga, nagpadala si Samson sa temptation kay Delilah. Akala niya kasi, kasama pa niya ang Panginoon. Pero nung gumising siya nung time na yon, sabi dito sa Judges 16:19, ayan, yung 7 locks sa kanyang buhok, shinave. At nung gumising siya, nawala na yung lakas sa kanya. Akala niya, kasama pa si Lord, pero hindi niya alam wala na. And what happened to Samson? Nakakalungkot, di ba? Si Mr. Sunshine naging sunset. Di ba? Binulag siya, kinuha yung dalawang mata niya, binaw siya, at nag-grind siya, go round and round. Ang isang taong Kristyano, di ba? Tutulog-tulog, ano nangyari? Pag dumating yung temptation o yung trials, akala mo kasama mo pa si Lord. Pero magugulat ka, wala na pala, iniwan ka na pala, di ba? Dahil hindi ka actually iniwan, ikaw kasi yung one way, nagpakahulog ka. And what happened? Malalaman mo sa tao nasa bandage. Pag siya ay bulag, di ba? Wala siyang nakikita, kundi parang kahit kinokret na siya, hindi, ayaw mong patama. Kasi feeling niya, nasa parang siya yung tama. Bulag na kay Samson, bind, nakabound siya, and paulit-ulit lang yung nangyayari. So kaya nga, huwag tayo magkaroon ng sleep of presumption, akala natin,
kasama ka natin si Lord. So, ang ating other spirit na overconfident, na parang si Lord mo, ay hindi, okay lang lahat. Kaya ko to. Diba? Pero hindi mo alam, nakatulog ka na pala. Kaya sa love, diba? Dito tayo ng temptation. Number 4 is the sleep of the sluggard. Or ito yung tinatawag na sleep of laziness. Yan, sabi sa Proverbs 24:34. May part dito, sabi, yet a little sleep, a little slumber, a little falling of the hands asleep, so shall thy poverty come as one that traveleth, and thy want as an armed man. Ayan, so, pag tayo ay tatamad naman, sa siya ng pumumuhay natin, di ba? Ayaw magbasa ng Bible, ayaw mag-pray, ayaw mag ng mga gawain, nakakatamad kasi, gano'n. Then, what will happen? Ito na nga yung sleep of laziness. Di ba yung mga tamad, di ba? Hindi daw pinapakain. Or pag tamad ka, hindi mo makukuha yung best. Di ba? Ganun din sa spiritual na buhay. Pag tayo ay tatamad-tamad din sa paglilingkod kay Lord, sa mga ginagawa natin ng discipline para kay Lord, hindi natin matatanggap yung best. Kaya kung tayo ay may sleep of laziness, gising na tayo. Dahil nais ng Panginoon matanggap natin yung best galing sa Kanya. And also, there's what we call the sleep of Eutychus. Now, Titus, ayan. Ito yung kwento na sobrang haba kasi ng preaching ni Paul, umabot ng midnight, at ito si Eutychus nakaupo siya sa third floor ng isang bintana. At habang nangangaral si Pablo, nakatulog siya at nalaglag siya mula doon. At ano nangyari? Namatay siya. Pero buti na lang si Paul, by the power of God, binuhay siya. Pero imagine nyo, gaya nakakahiya na kinamatay ng isang tao na tulog kasi nung nagsasermon, yung pastor, di ba? Kaya nakakahiya. So ito, gusto ng kaaway, gawin kang katawa-tawa, gawin kang kahiya-hiya. Pero, huwag natin hayaan magkaroon tayo ng ganitong pagkakatulog. Di ba, natamad tayo makinig ng sermon, tamad tayo magbasa ng Bible, di ba? Dahil lagi gusto natin matulog na. So I pray, di ba, yung mga mata natin, pag nanonood tayo ng mga Korean novela, di ba, mga Korean drama, ilang series, yung mata, bilat na nila. Pag merong ka-chat, ka-text, kahit hanggang madaling araw, walang problema, bilat na nila. Pero pag kinuha yung Bible, unang chapter pa lang, nantok na. Na nagpe-pray, pinabukasan na yung in Jesus' name, amen. Diba? So mga kapatid, God loves us. Diba? Mahal tayo ng Panginoon kung bakit nais na tayong itama. Dahil ayaw ng Panginoon na maging kahiyan tayo. Maging katatawanan tayo ng sa kaaway dahil tutulog-tulog tayo. And number 6, ito yung pinaka-ayokong mangyayari sa atin. The sleep of the foolish virgins. We know the story of Matthew 25. You can read it there. Merong 10 virgins, di ba? May dala silang ilawan. Akala natin, puro yung 5, unbeliever, di ba nakalala kay Lord, yung 5, Christian. Ano bang nangyari doon? Yung 5, merong reserva ng oil. Yung 5, wala. Ang nangyari, nakatulog yung 5 foolish virgins. At pag-isip nila, ubos na yung ilawan nila. Kaya sabi nila, uy, pwede naman kami. Sabi nila dun sa 5 bantalinong may reserva kami natulog. Sabi, ay, hindi to kasya sa atin. Bili na lang kayo kasi baka hindi magkakasya to. So habang nabili sila, dumating na yung bridegroom. At pinapasok na sila dun sa kasalan. Pagdating ng mga 5 foolish virgins, nung nakabila sila, hindi nila alam dumating na yung bride. At kumakatok sila, pumasok niyo kami. Sabi sa kanila, hindi ko kayo kilala, umalis na kayo. So bakit? Kasi nakatulog sila at hindi sila naging prepare sa pagdating ng bridegroom. Sino yun, di ba? Lahat yun Kristiyano. Bakit lahat nag-aantay sa pagdating ng Panginoon? Pero dahil natulog sila at wala silang oil, ano yun? The infilling of the Holy Spirit. Ano nangyari? Nung dumating na yung bridegroom, dumating ang Panginoon, hindi sila naging handa. So mga kapatid, alisin natin itong sleep of thoughtlessness or foolishness. Dahil wala kang kamalig-malig, ignorante ka. Ay nalito ba sa panahon ngayon, maraming tao, iniisip nila hindi na darating sa Jesus. Hindi na yan, tagal-tagal na yan, tagal-tagal na yung rapture na yan. Pero sabi diba, darating ang Panginoon na parang magnanakaw. Kung kailan hindi na inaasahan ng mga tao sa kasya darating. Kaya sa panahon ngayon, nakita natin, marami ng mga tao wala na. Hindi na nila inaantay pagdating ng Panginoon. Pero darating si Lord dahil nakasak na sabi yan sa banal na kasaluhan. So
So ngayon, paano natin malalaman? So kung may mga naisip kayo, naku, may mga ganyan yata ako pagtulog. Pero lalo na dito, meron itong 20, mabilis ko lang kilalang through. Paano mo malalaman if you are already deep in your spiritual sleep? Ako ba ay nakatulog na o matagal ng tulog? Unang-una. Ayan. Pag yung prayer, ayan, when prayer stops to be a priority to you. Hindi ka na nagpe-pray. Ayaw mo nang, dati, gusto mo natin mga prayer warrior, mga prayer meeting, pero ngayon, ay, prayer meeting ba? Ano na? Diba? So, nakatulog na. Pag hindi na number one, yung panalangin sa buhay mo. Pangalawa, pag kontento ka na sa mga natutunan mo sa salita ng Diyos, at ayaw mo nang matuto, ayaw mo matuto, tulog ka na. Sino itong mga tao mo? Ayan, meron po tayong programa ng Sunday School. Gusto ko pong sabihin sa lahat. 8:30 to 9:30, all departments meron tayo. And then yung mga kapatid, yung mga tutulog-tulog na, yun yung mga hindi umatan ng Sunday School. God loves us. Ayan. Dahil, bakit? Kasi sa part mo, dami ko nang alam, okay na yun. Dami ko na natutunan eh. Ayan, we will also open Bible School soon, very soon. And mga kapatid, I encourage everyone, kung magising kayo ngayong umagang ito, umattend na kayo ng mga Sunday School classes natin. Meron po mga tinuturo sa Sunday School na hindi tinuturo sa preaching. Dahil ito in general to, pero sa Bible School, iisa-isa yung detalye sa Bible. Kaya I really pray na sa mga gusto pa talagang matuto ng Word of God, umattend po tayo ng Sunday School, 8:30 po to 9:30. And soon we'll have our Bible School, Saturday noon, 1 to 4 o'clock. And number 3, ayan. When your biblical knowledge is not applied inwardly, dahil mo hindi mo alam, pero hindi mo ma-apply, nakatulog ka na. So, sabi siya, you should walk the talk. Ayan, pang-apat, when thoughts about heaven and eternity stops to be regular in your life. Hindi mo na maisip na, mga pala, may langit nga pala. Diba? Busy-busy ka na dito sa mundo. Updated ka sa lahat ng nangyayari sa mundo, sa lahat ng meron dito. Pero hindi ka na-updated sa kaganapan dun sa langit. Dahil tulog ka na. Kung hindi mo naisip na, oo nga pala, hindi nga pala kayo magtatagal dito sa mundo. Hindi nga pala ito permanente. Diba? May ang talagang bagay natin dun sa langit. Pero nakakalungkot isipin na even yung mga Kristyano ngayon, in sa mundo. Pero nakalimutan na nila na ito, dito sa mundo, you'll just pass by. Kaya dapat, diba, sabi nga yung kay Mama, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Actually, ngayon nakwento ko last time of year, nagising ako na talagang nag-urge ako may turo ito nung galing ako sa bahay nila Gigi. Kaya yung nangyari sa mama ni Gigi na, lalo na dun sa nangyari sa kaibigan niya, Mira. Ayan, so, yung nag-testimony si Gigi dito ng Mother's Day, praise God, yung mama niya katabi lang yung binaril. Pero ang nangyari yung binaril na yun, so yung nalaman ko yung story niya, sobrang nanlumpo talaga ako. Actually, lalo ko siyang naaalala. At naisip ko nga, sabi ko nung nag-station kami na Litales, sabi ko, Tita, talagang kailangan mag-double time na tayo sa pag-share. Kasi yung ate Mila na yun, nakakatalong yung story niya dahil parang hiwalay siya sa pamilya niya. May 4 siyang anak, pero hindi niya kasama. So parang Mother's Day, nakakalungkot isipin na parang may statement pa, di ba, na sabi gano'n, kahit umuwid pa yung paa ng mama nila, daw parang hindi pa rin nila parang tatanggapin, something gano'n. So, nakakalungkot na gano'n pa rin naging buhay niya, pero in the end, parang sabi niya kasi gano'n ng mama niya, parang lagi daw sinasabi nung ate Mira na yun, na sa financial or parang sa material, meron na siya. Pero malungkot pa rin siya. And sabi ko, Lord, kung na-share lang namin, kung maaga lang siguro kami nakarating doon sa lugar nila, namin siya, na-share namin si Jesus, hindi mangyari yun sa kanya dahil nalaman niya kung sino yung tagapagligtas at pagkakaroon siya ng kagalakan. So, nalaman ko rin doon kung paano siya namatay, parang naglalakad lang yung lalaki, nakasombrero, tinutukan lang, binalit, parang sabi ko, grabe ka na pala namatay yung mga tao ngayon. Dati, may sniper pa, diba, malayo lang, or ano lang, pero naglalakad lang. Tapos pinali lang na gano'n. Kaya sabi ko, Lord, grabe na talaga yung panahon na meron kami ngayon. And yung sabi nga ng mama ni Gigi, isa daw na-realize niya na parang yung babae na yun ay parang isa sa mga meron, parang mayaman yung naging sa lugar na yun. Pero nung namatay siya, parang nung, di ba, duguan na siya, nilagay na siya sa jeep. Kasi yung jeep, parang hindi ko lang nadali sa hospital or something. Parang na-imagine ba na-realize
yung sarili mo, yung itong katawan ko, hindi mo nadala sa langit. At kahit anong yamang inimpok mo dito, hindi mo rin madadala. Kaya nga, sabi ko ganun, kaya nga po kita, sabi ko may kalaya, ang pinakamahalaga po, meron tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung hindi mo na naiisip yung langit o yung eternity, then nakatulog ka na. So number 5, ito, when the services in the house of God hold no delight for you. Kung hindi ka na interesado kumatin ng mga gawain, wala ka nang pakialam, di ba? Ano ba yung sagot? Hindi ka nagtatayos, hindi ka nag-off, hindi ka nag-refresh, kasi parang sa part mo, bahala sila dyan, makabayad sila o hindi ng renta, or makabayad ng mga bills, di ba? Wala na lang sa'yo. Dahil, nakatulog ka na. So yung mga ito ba, God loves us, mga kapatid, yung mga laging late sa gawain, di ba? Mga tutulog-tulog na yan. Bakit? Kasi walang delight eh. Ito, pag mahal na mahal mo yung isang tao, for example, may date kayo, sino nauna? Diba? Excited ka eh, diba? Parang, uy, gusto ko na siya pumili, diba? Aga-aga mo nandun. Pero sa gawain sa Panginoon, gano'n tayo ka-excited. Diba? Baliwala na lang sa atin, dumatay ng oras, diba? Pero si Lord, antay ng antay sa atin. So mga kapatid, diba? Yung encourage ko about isa, na magkaroon rin tayo ng desire, diba? Na gumalo ng gawain ng Panginoon. At hindi lang basta ma-attend lang, kundi agalan natin. Na talaga make sure mula Sunday school, di ba? Ando na tayo. Kasi may mga pagkakataon ba, di ba? Think preaching na. Hindi mo nalalasan, di ba? May ganun pa lang mangyayari sa praise and worship, di ba? So kaya mga kapatid, gising na, di ba? Gumising na tayo ngayon bago pa mahuli ang lahat. Number 6, when spiritual discussion becomes a source of embarrassment to you. Ayaw mo mag-share kasi parang pag napag-uusapan yung mga kay Jesus o ano, parang nahihiya ka mag-share. Kaya hindi ka na ganun kabol, di ba? Mayroon sa trabaho, nagkakabalatan, Christian ka pala. Di ba? Kasi nahihiya ka pag-usapan ka kay Jesus. So kung ganyan, nakatulog ka na. Number 7, God loves us. Ito, when things like leisure, sports, recreation, television, movies, social media, entertainment, take a large part of your time. Yan. Nakatulog ka na pag ganyan. So, tanong natin, gano'ng katagal ka manood ng TV? Gano'ng katagal ka manood bumabad sa Facebook? Gano'ng katagal mag-sports? Diba? So, yung mga tao ngayon, most of their time nandyan na. Pero yun nga sabi ko, pag magbabasa ng Bible, magpe-pray, tulog na agad. Wala nang time. So, mga kapatid, kung ganyan na ang naging, kung pinakamaraming time sa 24 hours mo, kung pipin mo, pinakamadami yung sa mga sinasabi dyan, then tulog ka na at kailangan na gumising. Number 8, when you commit the sin of the mind and body without your conviction pursuing. So kung nakakagawa ka ng mga kasalanan, dati, ang bilis mo convict, konting nakapagsinungaling ka lang, iyak ka na, oh, you're sorry, iyak ka na. Pero ngayon, wala na lang, lahat ng kulay ka lang ng lies, kaya mo nang sabihin. Wala ka nang wala, hindi na kumakabog yung dibdib mo, gumagawa ka ng pag nasa lugar ka na dapat wala ka doon. Diba? Then, nakatulog ka na. So yung conviction, it's more than conscience, diba yung konsensya, ano yan, lahat ng tao may konsensya. Pero yung conviction, galing sa Holy Spirit yan. So mga kapatid, ang Holy Spirit lagi tayo na-remind lang, huwag gawin niya, wag. Pero, pag dumating yung time, lagi mo siyang ini-ignore. Parang sa isang tao, pag lagi mo ini-ignore, anong nararamdaman na nasaktan siya? Ang gagawin hindi na ako magkasalita dahil lagi mo na lang ako ini-ignore sa mga paalala ko. Ganun din yung Holy Spirit. Hindi ka naiiwan, pero hindi na siya mangingilaw sa iyo. Parang sabi nga yung condition natin laging kagaling na. Pag paulit-ulit mo ginagawa yung kasalanan, yung Holy Spirit iyak na ng iyak, di ba? Dahil nasabi ko, kung gawin niya, kung gawin kasi lagi mo nilalabanan. And tayo mong kami, hindi ka na papakilawanan, di ba? Kaya yun nakakaiyak na sabi nga ni David, cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Spirit, thy Holy Spirit from me. Kaya huwag natin hayaan dumating sa akin ganyang pagkakataon na pag nagkasala ka, bago wala na lang sa'yo. But I pray today, gumising na tayo. Number 9. When the aspiration for holiness is no longer number 1 in your heart. Ito yung mga Kristyano na pag nagkakasala, gumagawa ka ng excuse. Justify. Naghahanap ng verse sa Bible para nila ma-justify tama yung ginawa niya. Pero mga kapatid, di ba? Sa Bible, white is white, black is black.
Diba? Hindi natin kailangan balukturin yung baluktutin, yung katotohanan. Pag mali, mali talaga. So, gumising na tayo pag alam natin mali, yung ginagawa natin, huwag na natin hanapan pa ng verses sa Bible para makitama, justify yung ginagawa natin. And tandaan natin, no one will see God unless we're holy. Diba? Yung holiness na nais natin, Lord, through your blood. Diba? Hindi naman tayo talaga magiging holy on our own. But it's because of Jesus Christ na magiging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Ayan. So number 10, ayan, when gaining of worldly materials the major part of your thinking. Pag hindi mo na naiisip, pag lagi na isip mo na magpayaman, ano kaya ako yayaman? Ano kaya ako magkakaroon ng pera? Diba? At hindi mo na naiisip yung spiritual side, then nakatulog ka na. Diba? Nasabi mo nga, walang masama sa pera, kailangan yan. Dahil lalo na sa gospel. But, ano yung root of all evil? The love of money. Diba? Pag mas mahal mo na yung pera kaysa sa Panginoon, diba? Then yun na, nakatulog ka na. Diba? Kaya nga sa mga estudyante pa lang ngayon, diba? Yung kahit sa noveling natin, kung dyan pa lang, sa pagiging estudyante mo, ikat mo nang ibigay. Yung tithes mo, baon pa lang 50 pesos, yung 5 pesos lang, hindi mo pa mabigay kay Lord. Paano ba pag nagtrabaho kayo? Nasweldo na kayo, let's say, 1,000 na, diba? Kaya mga kapatid, huwag natin mahalin yung pera. Dahil after all, diba, lahat ng meron tayo, galing yan sa Panginoon. And kaya-kaya niyang kunin ng Panginoon kung hindi tayo magiging tapat sa Kanya. Kaya nga, kung ang lagi nasa isip mo na, paano ka magkakaroon ng mga worldly materials, then tulog ka na at kailangan mo na gumising. Number 11. When you are singing Christian song and chanting Christian words just from the lips and not from the heart. Kung hindi ka nag-worship ka na lang, dito na lang sa bibig. Masabi na lang, umatin ka ng gawain, masabi na lang. Nakatulog ka na. Pero yun nga, we know that diba, sabi nga, we worship Him in spirit and in truth. Dahil nga, ang isang totoong nag-worship, hindi ang galing sa bibig ka. Galing yan sa puso, galing sa kultura, diba? Lalo mo talaga pinupuri mo ang Panginoon kung sino siya. And worse dito, nalaman mo nakatulog ka lang, kumakanta ka ng Christian song, at kumakanta ka na rin ng mga world music. Ayan, so, simple lang po, mga kapatid, diba? Yung mga tao, grabe naman, napaka-strict naman dyan sa satellite, bawal makinig ng world music. So, hindi ko pinagbabawal makinig kayo ng world music. Pero ito lang tanong ko. Pag nag-worship tayo kay Lord, kakanta tayo ng mga worship songs, sino ang worship natin? Si Lord. So, balik pa rin ko yung tanong. Pag kumakanta kayo ng mga worldly music, sino ang nag-glorify? Yung kaaway. Ganun lang. So, yun ang iiwan ko sa inyo, di ba? Na bakit tayo hindi nakikinig ng mga ganong songs? Kasi sinong nag-glorify? Kung nag-worship pala ako kay Lord, si Lord nag-glorify. And then, kung ito pala yung pinakanta ko, then yung kaaway pala, nag-glorify. And we know, yung kaaway from the very start, kaya siya kinapon, si Lucifer lang, siya kinapon, ito naging sa kanya siya, dahil gustong-gusto niyang sambahin siya. Diba? Doon pa lang sa langit nainggit siya, kasi si Lord, bino-worship ng mga angels, siya, gusto niya, sambahin din siya. Ngayon, tinapon siya dito, tuwang-tuwa yung kaaway, kasi kahit mga Kristiyano, unaware, wino-worship siya. Paano? By singing those worldly music. Alam niyo dati, binabakas tayong kanta para malaman, grabe, demonic pala itong song na to. Pero ngayon, hindi mo na kailangan i-backmas. Grabe, may mga pag nakakita ko sa net, minsan yung mga songs, or minsan pag nasa mall, iba nakakarinig ka. Pero grabe naman yung mga lyrics ng kanta ko, bulgar na. Yung puro sa kaaway, o puro mga about sa immorality, di ba? So kaya mga kapatid, ito lang, di ba? Kung Kristiyano ka at kumakanta ka pa ng mga ganong music, diba? Especially nasa mga music team, then it's time to wake up, mga kapatid. Isuko nyo na yan sa Panginoon. Number 12, surrendering to Jesus, only what is convenient is a sign of spiritual slumber. Kung yung kaya mo lang surrender kay Lord, yung okay lang, convenient lang, parang pag sinesuko, I surrender all, pero ang kanta mo, I surrender, diba? Hindi mo masabing all, kasi, Lord, pwede ba? Sige Lord, ganito usapan. Sige, sa'yo Lord, yung soul, sa'yo Lord, yung bahay namin. Sige
sige Lord, kami na namin sa'yo yan. Pero Lord, yung love life, ako'y mag-decide na. Hindi pwedeng yung gusto ko, Lord, yung gusto ko na lang, diba? So may mga parang ginagawa, pag yung mag-surrender, pinipili mo lang, then nakatulog ka na. Dahil hindi mo kaya i-surrender lahat kay Lord. And then another thing, ayan, when taking the Lord's name in vain shows that you are sleeping, kung kaya mo i-joke lang yung pangalan ni Jesus, sa mga walang naturang bagay, nakatulog ka na rin. Ito, yung another pa, isa pa. Pag nagpapanggap ka lang na may sinabi sa Lord sa'yo, eh, hindi naman talaga. Diba? Baka makasabi lang, ay, ako din makikisabay ako sa may mga mission din. Yeah, sabihin ko, may sabi sa akin si Lord, pero wala naman talaga. Then nakatulog ka na. Number 15. Ayan. Watching dirty movies and TV shows and reading impure literature is a sign that you have already slept. Dati, yung mga mahilig sa pornography, lalaki lang. Pero nagulat ako ngayon, ayan, sa panahon ngayon, even pala, mga babae, mas lalo pala, na addict na sa mga pornography. So, ngayon, di ba, sa Facebook, o sa internet, di ba, matinuwang nagsisearch, bigla may mga nagpa-pop up na kung ano-ano. Diba? So, ilan na yun yung mga nag-i-internet na pupunta sa mga porn site, diba? Mga nanonood ng mga palabas. Grabe na nga yung mga palabas kayo, puro SPG na halos, diba? Na gano'n ang pinopromote yung kalaswaan, na parang part na lang siya ng buhay. Pero mga kapatid, kung tayo ay nanonood pa at nagbabasa ng mga ganyan, o diba, napaka-harmless ng Wattpad, diba? Diba? Yung Wattpad, napaka-harmless. Bakit mo lang naman yung storya lang? Pero bakit mas matindi yung Wattpad? Yung mga storya lang, diba? Dahil doon, binabasa mo, ini-imagine mo. So, pag dumating yung part ng mga intimate moments, yung mga binabasa yung character doon, ini-imagine mo yung itsura nila. So, nagkakasala-alala. Kasi hindi mo na nakita, nag-imagine ka pa. Kaya mga kapatid, so, as simple as this. Pero, sabi siya, di ba, once na ginagawa natin yan, nakatulog na tayo, mga kapatid, and kailangan na natin gumising. Number 16. Pag merong pinapagawa sa iyong spiritual duties at lahat na lang ng excuse, nasabi mo na, nakatulog ka na. Diba? Pag may mga pinapagawa sa iyo, uy, pinuto si ate mo, diba? Or pinapagawa sa iyo yung ganito, ganyan, at napakadami mong excuses. Huwag ako, ganito na lang kasi ganito, gano'n. Nakatulog ka na. Diba? Kasi, kung talagang gising ka, kahit ano yan. Diba? Sa commander, yes lang tayo ng yes sa Panginoon. Number 17. When you are contented, pag kontento ka na wala ka na lang spiritual power. Diba? Dati, nasa natin yung mapangyarihan ng Panginoon, pero wala, hindi ko na naranasan. Okay na yun, wala na yun, ayos na yun. Pero yun nga, nakatulog ka na. Kasi ang Holy Spirit actually, dumating na yung pagbuhos eh. Nagkaroon ng outpouring. All we have to do is to receive it every day, to be filled up every day ng Holy Spirit. Pero sa part mo, hindi ka na nag-learn, hindi ka na nag-long. Diba? Hindi mo na sabi, Lord, I want your power, I want you, Lord. Diba? Hindi ka na ganun kagaya. Diba sabi niya sa isang kanta, diba? O sa Bible, as the deer panted for the water, so my soul longed after me. Anong sikreto? Para matanggap mo yung kapangyarihan ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Anong sikreto para mapalapit sa Panginoon? Magkaroon ka ng desire. Mag-long ka, Lord, gusto pa kitang makilala. And sa pamamagitan nun, alam niyo ba, sa history, lahat ng mga gods, general, lahat ng gumawa ng malaki para sa Panginoon, nagsimula lang sa desire, na gusto nilang makilala pa lalo ang Panginoon. So kung halimbawa sa stage ng buhay mo ngayon, kontento ka na, yan lang alam mo kay Lord, then nakatulog ka na. Pero kung may desire ka, Lord, i-reveal mo yung sarili mo sa akin more and more. And si Lord lagi siyang willing na magpakilala sa iyo in a new way, na lagi nais niya na mas makilala mo pa siya. So mga kapatid, gising na. Ayan, 18. When you pardon your sin and your laziness by saying God understands. Diba? Minsan kaya, ano ba yan? Hindi na naman siguro ni Lord yung gano'n, diba? Minsan tayo, hindi na lang ako ate, kamat ako eh. Hindi na naman ni Lord yun, galing ako sa ganito. Diba? Lagi natin pinapaintindi kay Lord yung mga pagawa natin ng kasalanan o yung mga katamaran natin, pinapaintindi natin lagi kay Lord. Oo, magaling talaga ang Panginoon. Pero mga kapatid, sa isang Christian na talagang gusto mo, yung gising ka, hindi ka gagawa ng ano-anong excuses para lang makatakas ka sa pinapagawa sa iyo.
ng Panginoon. And number 19, ito, God loves us. When you, as Christian, can easily adjust the lifestyle of the world. Iba yung damit mo sa church, iba ka rin sa labas. Diba? Ayan, so hindi naman sa damit-damit lang, diba? Ibig sabihin, kung yung passion ng mundo, updated ka doon, o yung mga ginagawa doon sa mundo, diba? Updated ka, ginagawa mo, pero pagdating sa church, kunyari, banal na banal ka. Ay, ako, kailangan talaga. Pero paglabas pala, iba ka. Iba ka din. So, nakatulog ka na doon. So, mamaya, yan ako sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin. And lastly, when you are willing to cheat your employer or cheat teacher, o basta willing ka mandaya, then, nakatulog ka pa. So, hinga kayo ngayon. Tatlo lang. Yan, nakakahinga pa, bawat isa. Praise God. So, buti na lang, hindi natatapos ni faith sermon ko. Ayan, kundi, napakabuti ng Panginoon, sabi sa kanta kanina, Jesus saves, di ba? Okay, so ito, ngayon, Pastora Ruth, napakadami mong sinabi, di ba? Ang tindi, di ba? Talagang sumusuntok sa puso. Anong solusyon, di ba? So, hindi tayo inahang ng Bible na pag-review ka, natapos na lang doon. Kundi, ito, merong mensahe ng Panginoon, paano tayo aalis sa ganitong pangyayari. So, unang-una, ayan, sabi sa Romans na tinagalog ko na po, gawin ninyo ito dahil alam na ninyong panahon na ngayon upang kayo'y gumising. Sabi mo sa katabi yung panahon na ngayon. Gumising ka na. Ayan, sabi dyan, saan daw? Mula sa iyong pagkakahimbing. Ayan, okay na. Okay? Sabi dito, ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una nang tayo ay sumampalataya. So number 1, na dapat natin gawin para matanggal na to, ayan, wake up. Sabi niyo sa katabi niyo, wake up. Wake up. Sabi niya, saan tayo dapat gumising? We have a duty to recognize the time. Ano na po yung panahon? Sabi ko sa inyo kanina, iba na po yung panahon natin ngayon dahil mas malapit na tayo sa pagdating ng Panginoon. This is the hour of, di ba sabi nga, tayo na mga Kristiyano, 3 beses tayo niligtas. 3 beses, akala ko once save, always save. Di ba? Una, we are saved from our sin. Di ba? Yung time na nag-moment of conversion, lahat tayo dito, tumanggap kay Jesus, meron bang hindi? Yan, lahat tayo tumanggap kay Jesus, naligtas tayo. We have been saved from the moment of our conversion. Pangalawa, we are being saved. Diba? Every day. So tayo nagkakaligtasan from the power of sin. Diba? Araw-araw naligtas tayo. Pag may temptation, natanggihan mo, naligtas ka. Diba? Araw-araw na-save ka pa rin sa mga kasalanan. At pangatlo, we will be saved from the hour of trial. Kailan yun, diba? Pag yung dumating na, yung tribulation mundo ito, and totally, diba? Pag dumating ang Panginoon, kukunin na tayo, at wala rin yung presensya ng kasalanan pag nasa langit tayo. So kaya nga, dapat ma-recognize natin, gumising na tayo, ito na yung oras, ngayon na. Diba? At pangalawa, sabi siya, we have a duty to redeem the time. So ano yung i-redeem natin? Sabi gano'n, alamin natin ang panahon, ito na yung panahon ng crisis. Diba? Ano yun, diba? Na darating yung time, ipagbabawal yung pagbabasa ng Bible, ipagbabawal yung mga ganitong gathering. So nakita natin yan, di ba? Sa iba't ibang bansa, grabe yung persecution. Pero ang palad natin, kasi tayo, malaya pa rin tayo makakapagbasa, malaya tayo nakakapag-gather. Pero kung may panahon ka, kung kailan maging seryoso, ngayon na. Kung may panahon para mag-share ng Word of God sa pamilya mo, ngayon na. Huwag ka na mag-antay pagbukas o kailan pa. Ngayon na. Kaya nga si Jesus sabi niya, today is the day of your salvation. So ngayon na yung panahon na mag-commit tayo. Ngayon na yung panahon, i-dedicate mo yung sarili mo puli sa Panginoon. At ngayon na yung panahon na gumising na tayo. Christians, let's wake up from all that spiritual slumber. Pangalawa, hindi lang tayo dapat gumising. Isipin nyo, pag umaga, diba? Gumising ka ng umaga. Natapos ba doon? Hindi. Pangalawa, ayan, sabi siya, lumalalim na ang gabi at papalapit na ang araw. Kaya, ubarin na natin ang mga gawa ng dilim at isuot ang kasuotang pandigma mula sa liwanag. Ano yung muna dapat gawin? Wake up. Pangalawa, dress up. So, parang ito sa taong nagising sa umaga,
Yung suot mo ang pantulog, magpapasok mo yan sa trabaho. Hindi, di ba? Walk out like this, mga ganun ano. Di ba? Hindi. Siyempre, yung pantulog mo, tatanggalin mo. Ha? Magbibigis ka ng kaya, pumapasok sa school. O meron ba dito pumapasok sa school, yun na yung pinatulog mo na rin, di ba? Hindi, di ba? Pinapalitan yan. So, lahat ng pantulog mo, inaalis mo. Sabi siya, we have the duty to this card, the garments of the night. So, alisin natin lahat ng mga gawa na garments, lahat ng mga suotin o yung mga gawa ng kadiliman. Sabi nga dito, yung word na ginamit siya, hubarin or throw off. And sabi nga dito, yung binasa ko sa Greek, sa original, ang ibig sabihin, once and for all, itapon mo. So, once na tinapon mo, huwag mo na kunin ulit. Diba? Kumbaga sa pantulog, may ganun ba dito, yung pinatulog mo kayo na kagabi, pag-uwi mo ng bahay, yung pantulog mo. Diba? Siyempre, hindi dapat tinapon mo na nandun sa labahan. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, alisin natin lahat. Kagaya kay Lazarus, nung binuhay siya ng Panginoon, sabi ka ng Panginoon, lose it and let him go. Kasi nga, buhay na siya, kaya dapat tanggalin na yung nakabalot sa kanyang papatay. So tayo din lahat, buhay tayo. If anyone be in Christ is a new creation, the old has gone, and the new has come. Kaya nga, tanggalin natin lahat ng mga garments ng away, ng mga kadiliman, ubalin na natin lahat yan. At kung nagubad na tayo, ibad natin yun, ang dapat gawin, isuot. We have a duty to, ano sabi dyan? Desire, or sa isang translation, isuot natin, i-put on natin once and for all yung damit ng pagdigma. Parang sabi nga, sa isang sundalo, kung nakasuot kang sibilyan, pero pag naging sundalo ka, meron kang uniform. At yung uniform na yun, lagi mong suot yun. Diba? Pag nasa duty ka, suot mo yung uniform na yun. At dahil na doon, ito na nga yung pagkakataon, isuot natin yung total commitment at dedication na meron si Jesus, diba? Yung itinagay natin sa ating buhay. At pangatlo, di lang tayo lang mag-wake up, di lang tayo mag-dress up. Pangatlo, we should, ayan, ito na yung verse. Ayan, Romans 13:13-14, mamuhay tayo ng marangal, gaya ng paglakad sa liwanag. Ayan, so may anim na dapat itapon, i-alis natin para makapag-line up tayo. Ano to, sabi dyan, hindi sa kalayawan. Yung kalayawan na pinapag dito yung mga wild parties, di ba? Yung mga, alam natin, mga hindi yung pangkasyalan talaga, o hindi yan nalulugod ng Panginoon. Yung pagkalayawan at paglalasing sa kalaswaan at kahalayan, sa mga away at pagsiselos. Ayan, sinabi natin, sabi dyan, sa halip, isa puso natin, aninyo, ang Panginoong Jesucristo, at huwag bigyang daan ang hilig ng laban patungo sa pagnanasa nito. So, yung line up dyan, may tatlong yung turo sa atin dito, kailangan lumakad tayo first in honesty. Ayan, sabi na, kailangan tayo makakasya na what you see is what you get. Kung ano ka dito sa church, ganun ka sa bahay. And sadly, bakit maraming tayo mga pagmulang na hindi pa natin makasama dito? Kasi pag nag-visitation kami, pag kinausap po sila ko sa iyo, ay, grabe yan, anak ko yan, sa nanay. Diba? Hindi nag-dress yung nanay sa buhay ng anak. Diba? May iba namang story na yung mga nakakasama na, ay, buti talaga yung anak ko na nakasama na sa church kasi mula nakasama na, hindi ganda na. Pero may mga iba, ayaw, nagagalit, diba? Kasi yung anak nila nasa bahay, nakakamataman, sumasagot, gano'n-gano'n. So mga kapatid, dapat lumakad tayo ng may honesty, diba? Yung tagal honesty, kapawanan, diba? Yung, kung sino tayo dito, diba? Kung dito ang sipag-sipag mo dun sa bahay, dapat talaga mo masipag din. Diba? Kung nasipag mo naman sa bahay, wala naman dito naman, diba? Diba? Dapat ganun din, masipag ka rin. So even you walk na to, diba? Yung tinulungan ni Pastor Red sa atin, galing kang revival, diba? Pagkaga makalimutan yun eh. Galing kang revival, yes, on fire, saya. Pag-uwi mo ng bahay, anong kasang ka galing? Sa church! Diba? Mas malakas pa yung boss mo sa nanay mo. Kahit nanay mo nagtataka, church, pag talaga pinanggalingan ng anak ko, bakit ganito yung ugali? Diba? Hindi maniwala kasi grabe tayong sumagot sa magulang natin. Diba may pinapagawa sa atin, galit na galit kayong kapatid mo, nangihiram na ng gamit sa'yo, grabe ka magalit, diba? So yan yung wala na Christian to, basa-basa ng Bible, yan naman. So tanong mo lang, diba? As we walk in honesty, you walk na to. Dapat nagmamatch yun. Kung sino ka,
kung sino yung sinasabi mong ikaw, who you are in Christ, pag-manifest mo. Walang hypocrisy, walang pretension. What you see is what you get. Pangalawa, we should walk in holiness. Ayan nga, alam natin yung aling na bagay sinabi siya, na kailangan natin itato, di ba? Yung mga, ayan sabi nga dito, yung mga example nga, wild parties, drunkenness, or yung habitual na pag-inom, pagka-addict, diba? Yung mga drugs and everything. May binanggit dito yung sabi siya, kalayawan, yung mga kalasuan, kahalaya, di ba? So, yung mga kapatid na talaga ngayon, yung mga sabi nga siya, going to bed with someone. Diba? So, alisin natin yan, yung mga addiction sa sexuality, strife, mga pag-away-away. Yung sabi nitong away, hindi yung basta away lang. Kundi parang naghahanap ng away. Ang galing natin yan. Parang, kaunti na lang, parang galing agad, parang siya mismo, naghahanap siya ng away. Lagi. Eh, mga pag-selos, mga pag-init-init. Yung selos ito, it means me first. Ako. Yan. So, dapat alisin natin yung may mga bagay. And lastly, let us walk in humility. Kaya, magpapakumbaba, we have a duty to walk in humility. So, sabi siya, put on the Lord Jesus Christ. Diba? Kung i-throw off natin yung garments of darkness, ano gawin natin? I-put on natin si Jesus. So, as we know, tinanggap natin si Jesus, nasabi na siya. What it means, kung anong character ni Jesus, ganun din maging character natin. Kung si Jesus holy, dapat holy din tayo. Hindi huling, di ba? Yung sabi ngayon, papalay ka na huling, di ba? Kung si Jesus happy siya, blessed, di ba? Dapat tayo rin happy, hindi happies, di ba? Yung sabi ni siya, na lagi ka na lang tribul sa kanang langit at lupa, and then kakanta ka, the joy of the Lord is my strength, di ba? Dapat bilang mga Kristyano, hindi halata na meron kang pinagdadaanan, kundi laging pinagtatagumpayan. Amen? Dahil matagumpay ka na. Diba? So, dumating lang sa buhay natin, may mga pagsubok, pero alam natin, hindi tayo dumalakad sa mundong ito mag-isa. If Jesus is with us, when we against us. If God is with us, when we against us. Kasama mo ang Panginoon, hindi ka nag-iisa. Kaya huwag ka nang malungkot, praise the Lord. Ayan, sa isang kata. Ayan, and lastly, ayun na, kung si Jesus faithful, diba? Faithful din tayo. So, kaya nga, we walk in humility. Bakit? Kasi, yung humility, diba? Ina-acknowledge mo, apart from Jesus, you're absolutely nothing. Kaya lagi ka humihingi ng guidance, Lord, magagawa ko lang po sa tulong mo. Pero yung mayabangan, di ba? Ako. Diba? Pero yun nga, it's no longer us, but Christ, abandoned, that living inside of us. So, kung kanina, di ba? Nakita niyo yung mga sarili natin. Actually, bago nga ito dumating sa inyo, dumating muna sa akin. So, ako yung unang nagising. Diba? Kaya sa about isa rin, kung nakita niyo yung sa listahan ng 20 kanina, nakadami ka. Okay, isa lang, meron ka doon, then kapatid, tinatawagan ka ng Panginoon ngayon, nag-umising na. You have to wake up, you have to dress up, and you have to line up. Dahil nais ng Panginoon, bago siya tumating, ay magkaroon ng katuparan yung nais niya sa ating buhay. In my ending, ayan. So, panghuli, merong isang sundalo na sabi niya, during the World War I, napagod na siya sa gera. Sabi niya, ayoko na nakatakot, baka ano mangyayari sa akin dito. Kaya tumakas siya. Eh, sabi niya gano'n, nag-aantay na lang siya, punta siya dun sa, mag-aabang na lang siya ng bangka para makabalik siya ng England. Eh, habang nagtatravel siya, punta doon, nakatulog siya. Eh, habang natulog siya, so, pag-agising niya, gabi na. So, may nakita siyang post, parang may sign na nakalagay. Hindi niya makita. So, lumapit doon at meron siyang ilaw. Pagka-ilaw ng gano'n, nagulat siya, drawing pala ng crucifixion ni Jesus. So, parang diba, ang lang niya doon, lalo niya, natakas siya sa sa World War I sa pera, kasi nga, ayaw na niya. Pero, nung time na yun, pagkaganon niya, nakita niya yung mukha ni Jesus sa krus. Right then, natauhan siya. Sabi niya, ayaw nga pala, si Jesus, nung time na napunta siya dito, hindi siya, di ba, imagine niyo yung time na alam ni Jesus, kinabukasan, ibabako na lang sa krus, di ba? Parang kung sa ikaw yun, i-electric ka ng bukas, makakatulog ka pa ba? Parang kung pwede lang, di ba wala kang kasalanan, kung pwede lang tumakas, di ba? Pero si Jesus, ano sabi niya, di ba?
Sabi niya sa Ama, Lord, sabi niya, Father, it is possible, ma-remove sa akin ng cup na to, but not as I will, but let your will be done. Sabi nga ganoon, si Jesus, sumunod siya sa Ama, even to the point of death. Even hanggang kamatayan, sumunod si Jesus. So doon nakita niya yung itsura ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, natauhan siya, naisip niya, si Jesus nga tinapos niya yung laban, di ba? Na hindi siya sumuko, hindi siya nagsabi na, ayaw mo na Lord, tulog na lang ako, di ba? Dahil itong mga tao to, grabe mga kasalanan ito eh. Pero until dumating doon sa point, di ba, sinigaw ni Jesus, it is finished. Ibig sabihin na ganap na, tapos na, di ba? Ibig sabihin, lahat ng mga tatanggap ni Jesus, may katagumpayan na rin. Bakit? Kasi yung Master Champion na tinanggap mo sa buhay mo, tinapos na yung laban. So, anong life natin para sabihin na, Lord, ayoko na sa Christian. Diba? Parang anong right natin para matulog? Diba may mga ayan. So, may mga pagkakataon na tutulog tayo kasi sa work natin, wala matagal pa yung natin si Lord. Pero yun nga mga kapatid, if we will only look at Jesus, diba? If we will encounter Him face to face, at nakita natin lahat ng ginawa niya, kaya tayo nandito ngayong umaga ito. Then di ba laging reason yun for us na meron lagi tayong pag-asa na gumising lagi sa kinabukasan. At gumising at ganapin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Dahil hanggang hindi pa siya dumarating, di ba? Hanggang hindi tayo nakakarating sa finish line na yun, hindi pa tapos yung dapat. Hindi pa tapos ba yung race natin na to. But we know the Lord has finished everything dun sa cross. Kailangan lang natin panghawakan ito sa ating buhay. So, ang challenge ko sa bawat isa ngayong bagay